Shinare in-exhort sa atin ni Brother Louie about sa prodigal son. Napakalaking koneksyon ng ating pag-uusapan dito sa mensahe natin about sa repentance. Pinili ko muna na hindi muna tumawid ng chapter 8 para makita natin yung talagang picture ng justified sinner. Kung nakaraan, ang elaboration natin ay yung pattern, pero ito naman yung mismong tao, yung mismong Christian. Okay? So nawa ay patuloy tayo gamitin ng Panginoon ito para, sabi nga kanina sa exhortation, ay maibalik tayo sa origin, maibalik tayo sa Panginoon, baka kung nasaan na tayo. No? Kung saan na tayo naglalakad. Baka mamaya wala na tayo sa path ng Panginoon at tayo ay naglalakad na lamang sa ating mga sarili. By the way, yung ating New Testament ay 1 John 1:5-10. Pero in a way, may connected din naman yung 1-10 dahil yung light. So, mag-recap muna tayo para makabuelo. Last sermon natin sa Romans 7 from 14-25, nakita natin na ito yung picture ng isang Kristiyano na siya ay merong constant battle against the flesh, at contrary ito sa mga alam ng maraming professing Christians na wala na pala, na ang alam nila ay wala silang mga pinagdaraan ng trials. Marami kasi mga Christians ngayon na nung sila ay na-convert, hindi na sila naniniwala na sila ay nagkakaroon pa ng problema. Kasi para sa kanila, pag ikaw ay may problema, hindi ka Kristiyano. And this also rejects the belief na kapag ikaw ay naging Christian, hindi na rin ikaw nagkakaroon ng pagkakasala. Kaya very dangerous ito kung hindi maituro na maigi sa isang church. And I think kaya ina-address ito ni Paul kasi para makita natin ng may importansya kung ano pa rin ang tunay na picture ng isang believer na meron siyang indwelling sin habang siya ay nabubuhay dito sa mundo. Meaning, nakaka-commit pa rin siya ng kasalanan. Pwede po bang pa-request ng isang Bible pa? Baka ma-vertigo. Okay, no? Nakakapag-commit pa rin siya ng kasalanan kahit siya ay converted na at yun ay malinaw sa scripture. Even si Paul, nakita natin na ang kanyang confession, lamentation, sa kanyang sarili, talagang hirap na hirap siya. Gustong-gusto na niyang makawala sa kanyang katawan. Though unique ang kanyang pagkakatawag, mabigat ang kanyang papel as apostol ng mga Hentil, pero buong honest pa rin niyang sinasabi na nakakagawa pa rin siya ng mga bagay na ayaw niya. Meaning nito, nagkakasala pa rin siya during his service sa Panginoon, during his ministry, nung mga habang sinusulat niya ang mga salitang ito. Though ito ay sinulat niya, hindi ito prescription. Hindi niya hinihikayat na magkasala lang kayo, mayaman ang grasya ng Panginoon. Pero isa itong description lamang na isang realidad na may struggle ang isang Kristiyano, isang realidad na may lifelong battle ang isang Kristiyano sa kanyang flesh. Dahil ito sa indwelling sin. At isang interesting pa sa nakita natin sa 14:25 ng chapter 7 ay ang constant pattern while in the flesh. Ito ay dapat meron ang isang Kristiyano. Ang pattern na ito ay admission that we still sin, aiming to kill that sin, confession of our sin to God and to the church, and going back to the gospel. Kaya ang tanong, meron ba tayong ganitong pattern sa puso natin? Nasasalamin ba natin ang sarili natin sa ganitong pattern? As Christians, nalulungkot din ba tayo tuwing meron tayong pagkakasalang nagawa? May paglaban ba tayo sa desire ng ating flesh? Dahil gusto natin yung desire ng Panginoon na imbis na mamuhay tayo sa kabanalan o sa kalooban ng Panginoon, ang ginagawa natin ay yung sarili nating kagustuhan. Nararanasan ba natin yun na as if
Hindi tayo hiniwalay sa kasalanan. Na as if hindi tayo married or in union with Christ. Na as if hindi tayo naniniwala na pinagkamatayan tayo ni Christ ang ating mga kasalanan. Hindi dapat tayo malito, mga kapatid, kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang Christianity ay hindi isang guessing game na ano kaya ang kalooban ng Panginoon, ano kaya ang gusto niya sa buhay ko, ano kaya ang purpose niya sa buhay ko. Maliwanag ang kalooban ng Diyos at ito ay ang iyong pagsunod, ang ating pagsunod sa Kanya at makikita ito sa Kanyang salita, sa Kanyang mga kautusan. Kaya naman sa umagang ito, mas isu-zoom in pa natin mga kapatid ang picture ng kapangyarihan ng gospel sa isang justified sinner. Dito ay magkakaroon tayo ng mas malinaw na pag-unawa sa relationship natin kay Kristo, relationship natin sa law, at kung paano natin i-deal ang kasalanan. At pag meron tayong mas malinaw na pagkakaunawa sa relasyon natin kay Kristo, mas ma-enjoy natin ang sanctification ng Diyos sa atin. Mas ma-enjoy natin ang paglaban natin sa kasalanan. Kaya tignan natin, basahin po natin sa Romans 7, verses 21 to 25. This is the very word of God. So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God in my inner being. But I see in my members another law, waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh, I serve the law of sin. Ito po ang salita ng Panginoon. Nawa ay magpasakop po tayo. Gamit po ito mga passages na ating binasa. Meron akong gustong sagutin na tanong this morning. Ang tanong na ito, why bother striving for holiness if we still sin due to indwelling sins? Bakit ba tayo magpapahirap mamuhay sa kabanalan, lumaban sa kasalanan, kung alam naman natin nagkakasalanan naman tayo? Natanong niyo na ba yun? Bakit ba? Why bother living in holiness? Kung may indwelling sin naman at matatalo at magko-commit din pala tayo. And to answer this, ito yung dalawang punto natin ngayong umaga. Una, because the justified sinner delights in the law of God. Ang pinawalang sala ng makasalanan ay nalulugod sa batas ng Diyos. At pangalawa, because the justified sinner pursues Jesus Christ. Ang pinawalang sala ng makasalanan ay nagpapatuloy kay Kristo. Ito yung dalawang character at qualities ng isang niligtas ng Panginoon. Kaya may patuloy na paglalaban sa ating mga kasalanan. Na kahit alam niyang may indwelling sins pa siya, mga kapatid, by no means na deliberately magko-continue siya sa pagkakasala. Unang main point natin, the justified sinner delights in the law of God. Ang pinawalang sala na makasalanan ay nalulugod sa batas ng Diyos. Clarify ko lang mga kapatid, hindi ibig sabihin, now we love struggles. Now we love seeking for trials. Or gustong-gusto natin mahirapan yung ating mga sarili. Delikado kung ganito ang pagkakaunawa natin sa sanctification, ha? Kasi pwede tayo mapunta sa extreme unnecessary asceticism. Ano yung asceticism? Ito yung belief na kailangan nilang i-practice ang intense self-denial na kahit hindi naman kailangan yun ang kanilang gagawin. Example nito, celibacy. Kaya maraming mga pare, ayaw nila yung magkaroon ng pleasure or enjoyment ng marriage. Ayaw nila, nire-renounce naman ng iba, yung sa asceticism, renunciation ng mga possession. Ayaw nila ng mga bagay-bagay, even yung mga basic needs nila, nagpa-fasting sila, pinapatay nila yung sarili nila, ginagaya nila si Christ. Ano pa? May sense ng isolation, no? Para may idea ng monasticism. Gusto nilang pumunta sa isang mundo para sila
Ang practice nila yung self-denial. Ano pa? May sense din ito ng penance or pagpepenitensya, pagsasuffer ng flesh. Kaya nakikita natin pag may mahal na araw, no? Parang gusto nilang yun yung kanilang tawag dito, yung kanilang way para humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon at human suffering na na-incorporate ito sa repentance. Ginagawa nila ito habang sinasaktan nila yung sarili nila na mas ang alam nila or yung thinking nila, mas lumalapit sila sa Panginoon. Yun yung asceticism, mga kapatid. They renounce worldly pleasure in an extreme way na naglilid sa extreme suffering ng kanilang buhay, emotionally, physically, at mentally. Hindi po ganito ang prinsipyo ng sinasabi ng Scripture. Yes, we struggle as Christians. We struggle kasi may indwelling sins tayo. May laban tayo sa loob. Iba na kasi ang will at disposition ng puso natin sa kasalanan. Ang gusto ng inner man natin ay to please God and to do His will, contrary sa gusto ng ating laman. Okay? Kaya tayo nahihirapan kasi yung law of sin ay contrary sa law of mind. Meaning ng law, yung small letter L na law, ito lang ay prinsipyo or principle. Example nito yung the law of gravity, law of relativity, law of motion, or mga scientific law. Ito yung law na yun na sinasabi, kaya ito yung sense nito. Since iba na ang prinsipyo natin, mga kapatid, nung tayo ay na-regenerate ng spirit, ang gagawin na natin ngayon ay yung will at desire na ng Diyos. Tama? Naniniwala po tayo doon. Yun nga lang, meron pa rin mga naiiwang mga mantsa, residue ng mga prinsipyo ng kasalanan sa atin. Meron pa rin sa puso natin na against at laban na mag-glorify ang Panginoon. Ito yung ongoing battle natin. Ang present sa lahat na nananampalataya kay Kristo. Ito yung laban ng isang Kristiyano. At mind you, mga kapatid, hindi tayo nalilito kung ano bang prinsipyo ng Diyos sa prinsipyo ng kasalanan. Alam natin kung prinsipyo ng Diyos ito o prinsipyo ng kasalanan. Malinaw sa atin ng lahat kung labag ba ito sa desire ng Diyos o pleasing sa Kanya. Dahil nabago na ang ating puso. At remember, itong puso na ito na ilagay ng Panginoon na ang Kanyang batas. At meron na tayong bagong spirit na indwelling sa atin na wino-work out tayo. Wino-work out sa atin na makonvict every time na we sin. To persuade us to follow God and to live in holiness. Ito na yung bago sa atin. Kaya hindi talaga tayo pwedeng magkaroon ng pagganito o makonfuse tayo kung kasalanan ba to? Di ba? Minsan na-justify, kasalanan ba yun? Nagbigay lang naman ako, nagmahal lang naman ako. Alam mo yan, hindi ka lito. Ginag-justify mo lang. Kaya may battle tayo sa temptations natin. May resistance tayo sa pagkakasala. At when we commit sin, we are going back again to God in repentance. Walang anak ng Diyos na hindi bumabalik sa Kanya in repentance. Kasi ang repentance, ito ay grasya ng Diyos na binigay sa isang anak niya na hindi ito mawawala. Ang gagawin natin, we have to practice kung ano ang binigay niya sa atin. Ito yung tinuturo sa atin ni Pablo ngayon. Since he was aware, very much aware, na may indwelling sin pa sa kanya, wala na siyang delight sa mga pagkakasala dahil ang delight na niya ay sa loob ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, to do the will of God. Ito ang bagong driving force niya. Ang nagmo-motivate sa kanya dahil siya na ay new creation objectively. Kala natin pag sinabing 2 Corinthians 5:17, he is a new creation, gumagawa tayo ng mga bagay para maging new creation tayo or new creature tayo. Hindi. Nandun na tayo, inilagay tayo, tinransfer tayo objectively ng Diyos sa new realm, sa new power at binigyan tayo ng new master. Decision niya yon, hindi natin decision. Though we decided to have faith in Him, pero sa kanyang pasya, hindi pa tayo nagagawa, wala pang creation, nandito pa
Ang Trinity pa lang ang nag-exist. Decision niya na ikaw ay ilagay sa creation niya kay Kristo. Naniniwala po ba tayo dito? Kaya sabi po dito sa binasa natin kanina, Romans 7, 21-23, ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Kay buturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Nakita niyo po ba ang laban ni Paul? Yung nasa puso niya ay yung kautusan ng Diyos. Pero may sumasalungat. May kumokontra, lumalaban. Ito yung kasalanang nakitira pa sa kanyang katawan. Pero hindi niya hinahayaan na ibaba ang guard niya. Kasi hindi pa tapos ang laban. Natutunan natin, di ba, na hanggat wala pang bell sa boxing, hindi pa tapos ang laban. Ganon din, hanggat wala pa si Kristo, hindi pa tapos ang laban. Hindi hinuhubad ni Paul ang guard or armor of God. At sumusuko na lang sa laban na, talo naman na ako kasi may dwelling sin naman ako so be it. Ganun ba ang ginagawa niya? Sumuko? Malaban siya, mga kapatid. Hindi lang dahil nasa puso na niya ang kautusan ng Panginoon kaya siya lumalaban, pero meron na rin siyang kaligayahan, kagalakan sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya ang punto, all the redeemed people are in the most joyous state of their lives when they obey the law of God. Ang lahat ng iniligtas ng Diyos ay nasa pinakamasayang kalagayan ng kanilang buhay kapag sila ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Naniniwala po ba tayo dito? Nagagalak din po ba tayo? Meaning, hindi lang sila masaya dahil sila ay ligtas sa puot ng Diyos, pero meron din silang kagalakan na malaman na from their horrible state, from our horrible state, dahil sa kasalanan, ay may pag-asa tayong mabago sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Mabago para saan? Mabago na katulad ni Kristo. At part ito ng good news. Kasama ito sa gospel. Kasama ito sa usaping kaligtasan. Hindi lang ligtas sa impyerno, pero binabago ka. Unti-unti ayon sa wangis ni Kristo. Dapat yun, kasama sa gospel natin yun. Kasama sa pamumuhay natin. Tayo po ba? Nasisiyahan po ba tayo na malaman na may pag-asa tayong mabago? Kung mainitin ang ulo natin, may pag-asa tayong mabago. Kasi si Christ hindi mainitin ang ulo. Punong-puno siya ng patience, self-control, peace of mind. Dahil ang kanyang peace ay ang Diyos. Nagagalak din ba tayo na sumunod sa kautusan ng Panginoon? Na alam natin itong pagsunod natin ay gagamitin niya para tayo ay mabago. Dinidesert din ba natin na mamunga sa kabanalan para sa Panginoon? Alam niyo po ang problema, some Christians take the mortification of sin lightly. Because they don't take God's law seriously. Binabaliwala ng ilang Kristiyano ang pagtanggal ng kanilang kasalanan dahil hindi nila sineseryoso ang kabanalan ng Diyos. Kautusan ng Diyos. Ito ang kulang sa ating mga Kristiyano. Ang pagiging seryoso sa lakad sa Diyos. To take na seryoso ang Diyos sa pagpapabanal sa atin, seryoso ang Diyos sa pag-work sa atin through sanctification, pero tayo, gaano tayo kaseryoso sa pagsunod sa kagustuhan niya? Gaano tayo kaseryoso na mangyari sa atin yung gusto niya sa ating buhay? Ano ba ang kagustuhan niya? Mamuhay sa kabanalan, sundin ang kalooban niya, meaning ang ating pamumuhay ay hindi na sa atin.
Hindi na sa kadiliman. Ang ating pamumuhay ay sa liwanag na. Kasi God is light. Ine-expose na niya ang ating kasalanan in light of His law, in light of His word. Para ang implication, pag nakita natin na ay ang dumi ko pala ng puso ko, lumalabas yung mga kasalanan na nandito pa pala sa aking puso. Ang implication ay papatayin natin ito. Hihingi natin ang tawad. Kakounterin natin kung ano yung kabaligtaran. May sin tayo ng hatred, anong kabaligtaran nun? Love. Sin tayo ng lust, anong kabaligtaran? Love. Kaya tignan nyo, ang mahigpit na warning ni John sa epistle niya, sa 1 John 1:5-6. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at pinapahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo ay may pagkakaisa sa Kanya, relationship, fellowship, ngunit namumuhay tayo sa darkness, sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ang sino man daw na nasa Kanya, kung sino man ang belong at may relationship sa Kanya, ay hindi tugma, hindi akma kung namumuhay tayo sa kadiliman, sa kasalanan. Siya ay liwanag. At ang lahat ng nasa Kanya ay belong sa kingdom of light. At lahat ng belong sa kingdom of light ay tinawag niyang maging ilaw ng mundo. Hindi tayo pwede maging ilaw ng mundo kung ang buhay natin ay kaparehas lang ng kadiliman. Paano tayo mag-e-expose ng sin kung parehas lang kayo ng ginagawa ng wala kay Kristo? Pero ang ganda ng sinabi ni John ulit sa verse 7, 1 John 1:7. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng Diyos. Nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. As a justified sinners, hindi na dapat ang lakad natin. Ang dapat pamumuhay natin. We are now in Christ, kaya mamumuhay tayo sa liwanag. Nasa liwanag na tayo, kapatid. Hinugot tayo sa kadiliman. Kahit alam na natin may indwelling sin sa atin, hindi natin hahayaan na magkakasala pa. Dahil ang pagsunod sa kasalanan ay kadiliman. Pero ang salita ng Diyos ay liwanag sa ating buhay, mga kapatid. Kaya sabi, ito yung sinasabi sa Proverbs 6:23, pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw, at daan ng buhay, itong mga saway. Ang ganda, no? Ang utos ng Panginoon ay ang ilaw, at ang mga pagsaway sa atin ng Panginoon ay yung daan natin sa ating pamumuhay. Hindi lang tayo ginagawang pigi o inaalis sa mundo, pero kung paano ba talaga yung intention mo, na intention niya na kung paano mabuhay ang isang tao. Binabalik tayo sa origin. Ang intention ko sa tao, siya ay maging obedient sa akin, i-glorify ako. Kaso pumasok ang kasalanan, hindi natin ginawa. Hindi na nga natin ginawa, we suppress him. But, pinalitan pa natin siya sa mga idols natin. At paano tayo sinasaway ng Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang salita, specifically sa preached word of the truth. Ito, sinasaway tayo ng Lord. Yung 6 days natin, last time, pumunta tayo dito para magpahinga at sawayin ng Panginoon. Nasabihin, hindi dapat ang ganyang pamumuhay. Simulan mo ulit mamaya, paglabas mo dito. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam ng pagsaway, ngayon sa pagsaway mo, kapatid, ikagalak mo yan. Dapat kang
maging masaya. Kasi ang sinasaway lang ng Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig, ay yung kanyang iniibig niya lamang. Dahil belong ka sa kanya, dahil anak ka niya. Diba, ang mga wala sa kanya, hinahayaan niya na lang. He gave them up for their lust and passion. Sa atin may restraint. Kaya I urge you, kapatid, church, try to focus sa mensaheng ito. Sa pagsuway niya, may tinuturo siya sa iyo at i-anticipate mo ang pagbabago niya sa iyo gamit itong sermon na ito. Again, only those who have true relationship with God delight in the law of God and hate sin. Kung sino lang ang tunay na anak ng Diyos ang nagagalak na siya ay masuway ng Panginoon at may galit at magkakaroon ng galit sa kasalanan. Kaya ito ang unang answer natin sa tanong, why bother to live in holiness if we know we still sin? Because, first answer, the justified sinner delights in the law of God. Ang pangalawang punto natin, because the justified sinner pursues Jesus Christ. Ang pinuwalang sala na makasalanan ay nagpapatuloy kay Jesucristo. Very sorrowful si Paul sa indwelling sin niya. Kaya sinisigaw niya sa verse 24, kay saklab ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Pero mind yung mas magandang English translation. Mas tuturugin talaga tayo. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Hindi ibig sabihin, hindi alam ni Paul ang sagot. Kung sino magdi-deliver, magliligtas sa kanyang katawan, ang kanyang sarili sa kasalanan. Pero isa itong rhetorical question. He knows very well kung sino ang magliligtas sa kanya. Alam niya hindi pagsunod sa law. Alam niya rin na hindi yung mga tao na sa paligid niya, ang church. Ang alam niya na magliligtas lamang sa kanyang kasalanan ay si Jesus Christ lamang. Meaning lang, nito itinitigil na ni Pablo ang pagtingin niya sa kanyang sarili. Na hindi na siya bumabase sa kanyang sariling kakayahan. Meaning wala na siyang magagawa. Hands down na siya. Tanging ang sagot ko lang, si Jesus Christ. Alam niya na nakadepende na siya sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. At alam niyang nakasalalay na ang lahat ng kanyang ginawa sa balikan ni Kristo. Yes, nadedelight siya sa law ng Diyos. Pero hindi niya sinabi na ang sagot sa pagkakasala niya ay ang pagsunod sa law. Nakita niyo po ba? Meaning, never niyang nakitang pag-asa ito kahit na siya ay Christian na. Never niyang kinilala na magliligtas at magbabago sa kanya ay ang kautusan ng Diyos. He knows very well that law will never ever sanctify him. Katulad ng the law will never justify him. Ang kinikilala niya pa rin na tanging magliligtas sa kanya at magtatanggal ng kanyang kasalanan ay ang person and works of Jesus Christ. At gusto ko pang manotice natin ito sa verse 24. Sinabi ni Paul, wretched man that I am. Hindi niya sinabing wretched thoughts. Hindi niya sinabing wretched actions. Hindi niya sinabing wretched words, wretched hands, wretched eyes, wretched mouth. Pero sinabi niya, wretched man that I am. Yung gantong lamentation ay merong pagkakaunawa sa napakalaki niyang kasalanan na naka-open sa napakabanal na Diyos.
Alam niya, hindi lang siya nagkasala sa tao. Hindi lang siya nakasakit sa tao. Nag-cause ng destruction sa tao. Ng kamatayan sa tao. Pero nakita niyo yung bigat na na-open niya ang eternal divine God. Ang ating Creator. Ating King. Lord of Lords. Kaya ang punto, all redeemed people recognize that there is nothing good in them, so they depend only on Christ. Kinikilala ng lahat ng niligtas ng Diyos na walang mabuti sa kanila, kaya umaasa lamang sila kay Kristo. Kahit si Paul, pwede niya ipagyabang, may kabutihan ako kasi apostol ako ng Gentil. Pero sinabi niya, walang mabuti sa akin. Kung si Paul, kinikilala niya na ang kanyang sarili ay wretched man, meaning worthless or miserable ang buhay, dahil sa pagkakasala, ito rin dapat yung itingin natin sa ating sarili. Mataas ba yung tingin natin sa sarili natin? O sumasabay tayo when Paul says, wretched man that I am. Tinitignan ba natin mas wretched si Paul kaysa sa atin dahil pumatay siya ng Kristiyano? Eh kung bibilangin ng nagalit tayo na ilang tao ang pinatay natin sa ating isipan dahil sa galit. Church, walang mabuti sa atin. Kilalanin natin na wretched tayo hanggang nandito tayo sa mundo. Kahit mga good works pa yan, yung pagtatry mo, magpakabanal, hindi yan kabutihan. Dahil lang yan ay nagkakaroon ng persuasion ng banal na spirito. Hindi yan dahil galing pa sa'yo. Tainted yan ng sin, mga kapatid. Kaya the moment na alisin ng Diyos sa atin si Christ, ang banal na spirito, patay tayo. Wala tayong magagawa. Pero ang grasya niya, indelible ang spirit. Indelible ang salvation natin kay Christ dahil kanyang dugo ay precious blood. Nagtatagal ng eternal ang visa. Nakita niyo po, 2,000, mahigit na ilang taon from kay Adan at nung sa cross event, or less 2,000 years ago. Naging visa pa rin yun at nagkaroon sila ng kapangyarihan para maligtas dahil sa cross event. Dapat ganito rin natin tignan ang ating sarili. Tayo ay mahina, walang mabuti sa atin kundi si Kristo. Pinapakita sa atin ni Paul na doon nagkakasala siya, confident pa rin siya kay Kristo. Hindi siya sumusuko sa laban, sa kasalanan dahil alam niya, tinawag siya para magpatuloy kay Kristo. Alam niya, tinawag siyang lumaban sa mga kasalanan. Kahit gaano kahirap ang pag-struggle niya, di naaalis ang mata niya kay Christ. Ang sabi sa verse 24-25, basahin po muli natin, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death. Thanks be to God, through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God in my mind, but with my flesh I serve the law of sin. Alam ni Pablo na si Christ ang ultimate solution pag siya ay nagkakasala. Ang pagbalik sa gospel ang tamang response pag siya ay nagkakasala. At iyon ang itinuturo sa atin ngayon. Na kung tayo ay nagkakasala, ang response natin ay pagbalik, pag-pursue kay Jesus Christ at magsisi sa ating mga kasalanan. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ito talaga ang response natin sa bawat pagkakasala natin dito sa mundo. Babalik at babalik at babalik tayo
kung saan tayo belong. Mayaman ang ating Diyos sa grasya para patawarin ang pagkakasala natin. Kung gaano ka lawak ang east sa west, kung gaano ka tayo ang north to south, sabihin hindi mako-contain ang grasya ng Panginoon para magpatawad. Kaya tayo ay bumalik sa Kanya parati. Ngunit ang problema, we tend to do unnecessary things according to our own mind for us to be forgiven. Christian na tayo maraming ganito. Ito yung sinasabi nila na pag nagkakasala sila, ang gagawin nila na pambawi ay matinding pagsunod, paggawa sa mga bagay-bagay para sa Diyos, or they will try harder or try to be better person para patawarin ng Panginoon. Para sa kanila, pag mas marami silang sakripisyo, sila ay napapatawad. Or yung worst, imbis na i-pursue si Christ after magkasala, napupuno ng remorse at nahihiyangang bumalik. Nagtatago na as if di siya nakikita ng Lord kung nasan siya. Iiwas na. Kasi andun yung hiya niya dahil nagkasala siya. Diba sa binasa natin kanina sa Genesis 3:89, nung paglabag nila Adan sa kautusan ng Diyos na huwag kakainin ang prutas ng karunungan, nilabag nila ito at nabusan ang kanilang mga mata. At nung narinig nilang papalapit ang presensya ng Diyos sa kanila, ginawa nila, nagtago sila. Kaya tinanong sila ng Diyos, "Where are you? Where art thou?" Hindi alam ng Diyos kung nasaan sila, pero sabi ng mga scholars dito, napakaganda, isang heartfelt cry daw yun ng isang anguished father. Bakit mo yan ginawa, anak? Isang expression ng sorrow ng Lord sa nangyari sa tao dahil sa kasalanan. At yung time na where are you, na sinasabi ng Panginoon sa kanila, binibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon para mag-repent at bumalik sa Kanya. Sabi nga ni Jose, sa question na where are you, na ang Diyos, ang Diyos daw, ang question na ito ng Diyos ay meant to arouse Adam's sense of being lost. Para maunawaan ni Adan na nawawala ka. Wala ka sa narrow path. Wala ka sa track ko. Wala ka sa path ko, anak. Ba't ka nandiyan sa mundo? Ang question din na yun ay, it was meant also to express the accountability man had before God. Na meron tayong pananagutan na sabihin ng ang ating pagkakasala sa Diyos. Hindi sinasabi dito, hindi prinsipyo ng Diyos na lahat kayo pinapatawad ko na kahit hindi nyo sabihin sa akin dahil mabuti ako. Isipin nyo sa nanay at tatay, Mother's Day pa naman ngayon. Ganun siya magpalaki. Nagkasala ka anak, okay lang yan. Lumapit ka dito, kumain ka pa doon. Anong pagdidisiplina? Ano kayang mangyayari pag 20s, 30s niya na? Spoil? Ma-pride? Self-centered? Tayo mga kapatid, God is asking you right now, where are you? Nasaan ka ngayon? Alam niya ang pinagdaraanan mo. Alam niya ang hardships mo ngayon. Alam niya ang pagkakasala mo. Hindi lang ngayon, pero yung mga unrepented sins mo. Wala kang itatago sa Kanya. God is asking you today to confess to Him your sins as your rest to Him. God is asking you today to repent from your sins. Maybe ngayon nagtatago ka sa Kanya.
Maybe tinatago mo yung mga kasalanan mo sa mga bagay na inaakala mo tatanggapin ka niya. Ay, nagkasala ako, itong gagawin ko. Tatago tayo sa grasya niya. Maybe ngayon nagtatago ka sa kabisihan mo sa ministry. Sa dami ng alam mong doktrina or sa mga good works na ginagawa mo sa ibang tao para matago talaga yung kasalanan mo secretly. Hindi yan ang will ng Panginoon. Ang gusto ng Lord ay i-confess mo lahat sa Kanya. Yan ang picture ng tunay na Kristiyano. Ang nagko-confess sa Diyos ng kanyang pagkakasala at hindi tumatakbo pag nagkasala tayo sa Kanya. Katulad ng prodigal son kanina, kung paano siya bumalik sa Father. Dahil alam niya, walang mangyayari sa kanyang buhay kung walang kanyang ama. Dahil sa pagko-confess natin at pag-repent natin, tayo ay bumabalik sa gospel. This shows our humility sa Panginoon na wala tayong magagawang pangbawi sa nagawa nating kasalanan. This shows na we desire ang conformity kay Kristo. Sa bawat pagsubay niya sa atin, yun yung mga hindi si Kristo at dapat iwanan at tanggalin natin sa buhay. We desire na mapabanal tayo ng Diyos. We desire na madisiplina tayo. Kasi yun ang desire niya sa atin. Kaya church, hindi tayo napapatawad dahil nagbibigay tayo ng oras. Hindi tayo napapatawad dahil nagbibigay tayo ng lakas, ng effort, ng pera, ng buhay natin. Masihirapan ko pa para mas ligtas ako. Hindi po ganyan. Hindi yan nagmamatter sa Diyos. Kaya lang tayo may kapatawaran ay dahil sa binigay ni Kristo. Ang buhay niya para sa atin. And that is all that matters. Nagmamatter ba sa iyo yun? O meron ka kaparehas or kapantay ang bagay na yun? Baliwala ang ginagawa natin para sa Diyos kung hindi talaga tayo truly united kay Christ. Ang truly united kay Christ, hindi bumabase or dumidepende sa kanya niyang gawin. Dumidepende siya sa ginawa ni Kristo. Nawa ito ang maging comfort natin. Na kahit nagkakasala tayo, na kahit nakakagawa tayo ng mga bagay na labag sa gusto ng inner man natin, na nireveal ng Panginoong Jesucristo, tatanggapin pa rin natin ang Diyos dahil sa kamatayan ni tatanggapin pa rin tayo ng Diyos pag tayo ay lumapit sa Kanya dahil sa kamatayan na ginawa ni Christ sa krus. Dahil sa Kanyang dugo, ito ang pinambayad niya sa lahat ng mga lalapit sa Kanya. Nawa maging comfort sa atin. Ito, hindi yung katawan o yung buhay natin o kung anumang mga kaya nating i-offer sa Panginoon. Ang comfort natin ay dahil tayo ay belong kay Christ. Na kahit hindi naman natin deserve, ay pinagkamatayan niya tayo sa krus. At kung nasa midst ka ng struggle ngayon, mga kapatid, struggle sa sin, pinararanas niya. Ito yung very moment na mararanasan mo ang comfort ng Panginoon. Ito yung very moment na makikita mo na, oh, tama nga, si Kristo nga ang comfort ko. Kasi hindi mo mararanasan yung pagsagana ka, pag maligaya ka, pag kumpleto ka. Pero pag kulang ka na, hinang-hina ka na, dead end ka na, ikita mo ang comfort. Si Kristo lang pala, wala sa iba. Kaya sabi sa Heidelberg Catechism, question and answer number 1. What is your only? Hindi niya sinabi, what is your comfort? Sinabi niya, what is your only nag-iisang comfort sa buhay at sa kamatayan? Even sa kamatayan, may comfort ka. That belong tayo kay Kristo. That I am not my own. Hindi na sa akin ito. Kasi pag sa akin ito, destruction ng ending natin. Pero kung kay Kristo, belong tayo kay Kristo, buhay ang ending natin. That I am not my own, but belong with body and soul, both in life and in death, to my faithful Savior, Jesus Christ. Ito ang only comfort natin, church. Hindi kung ano yung bagay na meron tayo.
Comfort natin ay belong tayo kay Christ. Hinahayaan niya sa weakest point natin na ma-remind tayo na Christ is our all in all. Si Kristo ay nagpakababa. Pumasok siya sa creation niya para ma-fulfill at ma-establish ang requirement ng Diyos na hindi tayo ibigay ng tao. Hindi ba comfort yun? Gagawin niya yung dapat mong gawin. Naparito siya para maging substitute natin, para maging propitiation. Hindi ba comfort sa atin yun? Na siya, binigay niya, propitiation siya, hindi propitiated. Propitiation, hindi natin ginagamit ang verb. Ginagamit lang natin ay noun kasi siya yung mismong act ng propitiation para maapis ang galit at puot ng Diyos. Comfort yun dahil imbes na tayo yung nandoon, masunog, mamatay, binigay ng kanyang sarili. Sacrifice. He sacrificed himself para sa atin. Siyang walang kasalanan, naging sumpa. Nilagay sa kanyang balikat ang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Naging alay siya at namatay sa krus at nabuhay muli at nasa kanang trono ng Ama. Ang sa gayon, kung sino man ang maniniwala ay hindi mapapahamak at maliligtas. At di magtatagal mga kapatid, ay babalik muli siya sa panahon ng kanyang pagsundo sa kanyang bride sa church. Panahon na yon, wala nang trials, wala nang frustrations, wala nang sorrows, wala nang lahat ng mga pighati dito sa buhay, at lahat ng nananampalataya sa kanya ay magiging katulad niya. Comfort ko yun sa inyo, mga kapatid. Ito ang kaibahan natin sa taong nagkakasala na wala kay Christ. Wala silang gantong comfort. Wala silang tunay na comfort at pag-asa. Tayo may confidence na bumalik tayo in repentance at may forgiveness na nag-aabang sa atin. Again, andito tayo sa mundo, pero we are in a relationship with God. At kung tayo ay talagang nasa Kanya, yung way at principle ng isip at puso niya ay nasa sa atin na rin dapat. At ito ay through His Spirit. Ang prinsipyo ni Jesus Christ at ang Spirit ay to do the will of God, to be holy, to walk in the light. Kaya ito ang isang Kristiyano, though nagkakasala, nagkakaroon ng improvement. Kumukonti ang pag-commit niya sa sin. Compare nung wala pa siya kay Kristo. Na-compare mo ba yung sarili mo nung ikaw ay wala kay Kristo at ngayon, alam mo na ang katotohanan, belong ka na sa Kanya? May mga nabago ba? Kung walang pagbabago, questionable ang iyong pananampalataya. Hindi mali ang gospel, hindi sira ang gospel, pero tayo ang may mali. Tayo ang may diferensya. Kaya ang challenge natin, una, daily cleansing of our sins. Marahil dito tayo nagkukulang. Di natin sineseryoso yung kasalanan natin. Kaya di natin sineseryoso ang pagsisisi natin. Di natin dinedeserve ang pamumuhay ng may repentant heart. Kung hindi natin na-anticipate na dapat tayo mabago. Iniisip lang natin, darating si Christ. Pero ngayon, nababago ka ba? Na habang parating siya, anong nangyayari sa'yo? Merong sanctification period, kapatid. Hindi ka lang naghihintay. Habang naghihintay ka, merong improvement sa'yo. Since yun ang plano ng Panginoon, habang nandito tayo, hindi niya tayo inalis sa mundo, John 17, tayo ay masanctify ng kanyang katotohanan, ng kanyang salita. Kung walang pagbabago, improvement, huwag natin isisi sa Diyos kung bakit di ka nagbabago. Bakit ganito? Ang bagal naman ng grasya ng Diyos, hindi makapangyarihan, bakit ganito pa rin ako? Kapatid, we are so much aware sa mga sins natin.
sa mga weaknesses natin. Alam natin kung ano yung inaalagaan nating kasalanan na ginagawa natin secretly. I-mortify mo yan. Yung unang nag-pop sa isip. I-mortify mo yan intentionally and seriously, mga kapatid. If we sin, if we continue to sin, we just not contradict God's word, but we also deny Him by our actions, by living in Christ inconsistently. Dinideny natin ang Diyos. Nakita ba natin na ganito kaseryoso at ka-intentional ang Diyos sa ating kabanalan, sa kaligtasan natin, sa redemption natin, na sa sobrang kaseryosohan niya, binigay niya ang kanyang nag-iisang anak, putong na anak na si Kristo, dahil sa kasalanan ng mundo. Seryoso siya sa atin noon at ngayon at sa darating na panahon. Hindi naglalaro ang Panginoon. At para ma-secure pa tayo at ma-transform sa kabanalan, binigay niya pa ang Spirit niya. At hindi lang yun, nagbigay pa siya ng means of grace para sa ating pagpapatibay ng pananampalataya at ng ating sanctification. Ganito kaseryoso ang ating sinasamba. Kaya seryosohin din natin ang sinasamba natin. Ang pag-mortify ng kasalanan ay ang paggawa ng kabanalan at ito pa rin ay ang ating responsibilidad. Hindi ito yung paghihintay na, Lord, kailan ba ako magiging banal? Hindi ito. You are declared saints. You are declared holy. Banal ka na, santo ka na. Diba? Saints tayo. Ito ang declaration niya sa atin. Ito ang tag natin or label natin. Ang ginagawa ng Panginoon, hinahayaan niyang maipamuhay natin kung ano yung category na natin or label natin. We are told Christians, so dapat maipamuhay natin ang pagiging Kristiyano. We have to cultivate our graces para magbunga sa Panginoon. At number 2, challenge daily communion with God. Kung kanina, daily cleansing, in sins, ito, daily communion with God. Sabi ni John Owen, our communion with God consists in His communication of Himself to us with our return to Him of what which He requires and accepts, flowing from that union which in Jesus Christ we have with Him. Meaning, kung ano ang nilipil niya sa atin sa kanyang salita, ang communion natin ay masasabing itong communion pag tayo ay nagre-response doon. This includes His truths, mga katotohanan, attributes, yung mga works niya, yung mga purpose niya, mga promises niya. Magre-response tayo sa papuri at pagpapasalamat at pagsamba. At tignan natin state ng heart. Sabi ni John Piper, communion refers to God's communication and presentation of Himself to us, together with our proper response to Him with joy. We say with joy. Diba? Ito yung kanina asceticism. Ginagawa ko ito, hirap na hirap. May joy pa siya? Wala. Kasi hirap na hirap siya. Burden ng pagsunod niya or pagbibigay niya ng kanya, paggawa niya ng good works para sa Diyos. Ang communion, ang tamang communion, we say with joy because it would not be communion if God revealed Himself in total wrath and we were simply terrified. That would be true revelation and a proper response. Ang kanyang binigay ay kabutihan, katotohanan, ang response natin ay kagalakan at pagsamba at pasasalamat. Meaning, ang response ng ating gagawin ay with a joyful heart. Nagpapasalamat tayo with a joyful heart. At palagi nating aalalahanin na if we sin, we destroy our communion with God, our fellowship with God. We grieve Him. Huwag natin isipin na ang communion lang ay magpe-pray lang ako para communion. Hindi ko ganun. Hindi lang siya natatapos sa panalangin. Doon, kasama talaga ang panalangin doon. Ang communion ay may sense na walking with Him daily. Sabi sa Genesis 5, kay Enoch.
Meaning may sense ng engaging and soaking to His means of grace, prayer, meditation of the Word, living in holiness, practicing our salvation. Ito ang communion natin sa Panginoon. Ito ang communion natin sa paglalakad natin sa Kanya. Kaya kung hindi tayo naglalakad sa Kanya, automatically, naglalakad tayo sa kasalanan. Kanino tayo nakikipag-commune? Kay Satan? Sa mundo? O sa flesh? Ang bawat ginagawa natin, ito ay kapurihan at mag-glorify ang Panginoon. Therefore, ito ang communion natin sa Panginoon. Ito ang ginagawa natin. Communion ito sa Lord. This involves loving our neighbor for the glory of Him. This involves yung pagle-labor natin sa trials, pag-respond natin sa truth. Ito yung mga communion sa Panginoon. At ang daily walk implies action, continuity, and progress. Hindi isang task. Meron tayong anticipation na mabago, may progreso. Even yung mortification natin sa Panginoon ng ating kasalanan, labor natin yun. Ito ay pakikipag-commune natin sa truth niya, responding sa redemptive plan niya sa pananampalataya, sa lahat ng nananampalataya. Ito ang pag-respond natin sa reality na God is holy and He hates sin. Reality na meron tayong relationship sa Diyos. Reality na seryoso ang Diyos sa pag-deal ng mga kasalanan. Kaya kung pride ba yan, kung gusto mo lagi ikaw lamang, panalo, ikaw lagi ang tama, ayaw mo makinig sa iba, ayaw mo makita ng iba na nagpapasakot ka, pride yan, at i-repent mo sa Panginoon. Disbelief ba yan? Di ka ba nagtitiwala sa Panginoon sa bawat situations mo? Kasi malayo na na-imagine mo. Iba yung na-imagine mo sa dapat mong nandun ka. Magaling ka naman, pero bakit ang hirap-hirap ng situation mo? Ang ending, anxious ka sa mga bagay-bagay, sa situations mo, sa future mo. Disbelief yan, mga kapatid. I-repent mo yan. Kasi sabi sa Romans 8:28, at nalalaman natin sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng lahat ng umiibig sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya dahil ito ay sa kabutihan mo. Na kahit parang it doesn't make sense na sa mga panahon na yon, alam niya na yun ay mabuti pa rin sa iyo. Yun ang higit na kailangan mo na pag wala ka nang makitang ilaw na or makakapitan. Ang kakapitan mo na lang ay ang Diyos. Sinasabi niya, ako dapat ang unang mong kapitan. Kaya pag meron kang gantong dinidim na yun, check mo ang puso mo. Baka andun pala ang gusto niya ang ituro sa iyo. Mas nagpupuri at nagpapasalamat ka ba pag nasa winning side ka or winning moments ka? O pag nasa trying times ka or tough moments, hindi ka na nagre-respond ng tama, ng papuri. Or check mo yung behavior mo ngayon. Nasa kabanalan ka ba pag dinidil mo ang problema mong yan? Nasa tamang pag-witness ka pa rin ba kay Kristo? Pag ikaw ay nasa ganyang sitwasyon na nasa kahirapan o nasa paghihirap ka, persecution or struggling sa sin. Maliwanag na yan ang dinidil sa iyo ng Panginoon. Maliwanag na pag yung mga dinidil sa iyo ay naging okay, comforted ka na ulit. Kasi yun ang comfort mo. Diba? Naalala nyo kanina, ang tanging comfort natin si Christ. Na parang si Paul, kahit siya ay nakakulong na at ready nang mamatay, natulan na siya ng death sentence. Siyempre, natakot siya emotionally, pero ang comfort niya, si Kristo. I-repent mo yan pang kapatid. May problema ka ba sa negligence? Fellowship with brethren? Against yan sa prinsipyo ng gospel. Lumalago ba tayo sa involvement sa church? Nag-i-impart ba tayo ng buhay? Are we serving others? Kung nasa isip mo, hindi mo sila kailangan, ang kailangan mo lang ang Diyos, kaya ka narito. Kung ikaw ito, repent, magsisi ka sa Panginoon. Ang mga kapatid mo ay pinagkamatayan din ni Jesus Christ. So we ought to love them. We ought to stir up them in love and in holiness.
Yes, mahirap silang mahalin. At nahirap kang mahalin, pakisamahan. Pero natanong mo ba kung madali ka bang mahalin at pakisamahan? Yung mga kapatid mo ay malaking parte sa sanctification mo sa sarili mo. At ikaw din ay malaking parte sa sanctification nila. Kaya hindi dapat natin makita or dapat i-consider na ma-neglect natin ang fellowship. Para sa ating conclusion, our justification will ultimately lead to our sanctification. This is not just God simply letting us to experience His power, but also allowing us to see what our final state will look like. In this state of our life, in our sanctification, He has given us Christ and His Spirit, our ultimate need to delight in and to desire to pursue God. Ito ang grasya ng Panginoon. At kung wala ka pa sa paniniwala kay Kristo, pakinggan mo ito. Kung ang mga believers ay pinag-iingat na huwag magkasala at mag-repent pag sila ay nagkakasala, ikaw din, mas lalo sa iyo. Dahil sa believers, pag nagkasala sila, may advocate, may lawyer. Pero kung ikaw ay wala kay Kristo, sinong tatayo sa iyo? Sino mag-a-advocate sa iyo? Walang tatayo at mamamagitan sa iyo sa Diyos. Walang mananagot sa parusa na dapat sa iyo. Ikaw lang ang kukuha sa mga paglabag. Pero ang good news, binigay niya ang kanyang anak na si Kristo para siyang maging pambayad sa mga kasalanan ng mga makasalanan tulad mo at tulad mo. Huwag kang dumepende sa sarili mo, kapatid. Hindi mo kaya yan. Bitawan mo kung ano ang alam mong paraan at palitan mo ito na si Kristo lamang ang paraan. Pililid ka niya sa buhay, hindi sa kapahamakan. Kaya maniwala ka na parito si Kristo para pagkamatayan ng mahihina, ang mga walang pag-asa. Hingin mo ang awa. Ito ang tamang oras para ikaw ay maligtas at humingi ng humingi ng tawad sa Kanya. Pagsisiyan mo ang iyong mga kasalanan at ilagak mo kay Kristo ang iyong buhay. Si Kristo na tagapagligtas, na naglilinis at nagtatanggal ng kasalanan, na nagbibigay ng pag-asa at buhay. Tayo manalangin. Maraming salamat, Ama. Pagkakataong ito, Lord, na kami ay